Hello mga ka-Lushroom! For today's video, ito na nga yung client natin na super OA. Tignan nyo naman kasi, super kapal pa niyan. Kahit 1 month na yun nakakalipas, ay gusto niya na magpagawa. Dahil natatakot siya baka manganak daw ako nang hindi pa daw siya nakagawa ng bagong set. O diba, ganyan kalakas ang trip niya. Kung gaano kalakas ang trip niya, ganyan kalakas ang tawa niya. Tumabi ka, anak. Agad akong At saka itong client na to, kala mo talaga meron siyang sariling ring light. Napakaputi, napakaliwanag, napaka-fresh. Sana all. Bago nga tayo gumawa ng new set, ay tatanggalin na muna natin tong old extension niya. Actually, 1 buwan na nga to, lagpas 1 buwan na din. And tignan nyo, ganyan pa siya karami. Parang new set pa din. Alam nyo ba kung bakit nagtatagal ang mga gawa namin sa mga clients namin? Sabihin ko sa inyo ang sikreto. Una, kami ang gumawa, syempre. Pangalawa, magaling mag-alaga si client. Pangatlo, maganda ang product na ginagamit namin sa mga kliyente namin. Kasi kapag kami ang gumawa ng eyelash extension ninyo, ang benefits na makukuha ninyo, yes, may benefits yan. Una, magtatagal talaga ang lashes ninyo. Hindi sayang ang pera na binayad nyo sa amin. And makukuha nyo talaga ang ROI. Pangalawa, hindi kayo makakaramdam na kahit na anong sakit. I mean, hindi kayo makakaramdam ng tusok-tusok kapag kayo ay pumipikit. Pangatlo, yung gawa namin ay hindi siya dikit sa balat. Kaya makakatulog kayo na mahimbing. Makakaligo kayo ng maayos kasi may mga clients kami kapag nagpapagawa sa iba kapag daw sila naliligo ay parang ang bigat-bigat daw, hindi sila komportable. So kapag kami ang gumawa sa inyo, parang wala lang, parang natural lang. Pang-apat ay mababrush ninyo ng maayos ang inyong eyelash extension. As in, mababrush nyo talaga na parang natural lashes nyo lang. Pang-lima, makakasigurado kayo na mabibigay namin ng 100% na high quality ang gawa namin. Plus, 100% na maganda ang product na gagamitin namin sa inyo. Tapos na nga ako dito mag-removal. So, mag-lash bath na tayo dito. So, ang gagamitin ko dito na lash shampoo ay yung sa Jelin. Kapag ginagamit ko itong lash shampoo ng Jelin, ay sinishake ko muna siya ng maigi para maiwasan natin or maiwasan ko yung pagtulog. 2 beses ako kung mag-lash bath kapag galing ako sa eyelash removal para talagang malinis yung natural lashes ni client. Matanggal talaga lahat ng residue. After kong mag-lash bath, galagay ako dito ng small tape para paganda yung pagkalapat talaga ng gel patch natin. And another tape ulit para masecure ko talaga na hindi lalabas yung mga bottom lashes kasi minsan may mga pasaway dyan kahit na may mga tape na ay naglalabasan yan. Kaya kapag gumagawa na ako or naglalagay na ako, ay palagi ko pa rin chinecheck yung mga bottom lashes. Kasi mamaya hindi ko namamalayan na habang naglalagay ako ay naglalabasan na pala. So kapag gano'n, may tendency na magdikit-dikit sila. Bago ako mag-mapping, naglalagay muna ako dito ng lash primer. So ang ginamit ko dito na lash primer ay sa Jelin. And after ko maglagay ng lash primer, ayan, binabrush ko muna siya. So sa part na to ay nagmamapping na tayo dito. Ang request ni client ay wet lash dull eye. Ganun pa rin sa katulad nung last time at nung una. Pero this time, mas gusto niya ay mas mahaba kaysa doon sa last time niya at sa una. Kasi yung last time niya at nung una niya paggawa dito, ang pinakamahabang nilagay ko sa kanya ay size 14. Pero ngayon gusto niya ng size 15. Extreme glue nga ng Jelin yung gagamitin natin dito na lash glue. At yung gagamitin ko dito na lash brand ay yung sa Jelin din, yung katulad na ginamit ko sa kanya last time. Kasi ito request niya. O diba, marunong na rin mag-request yung mga clients natin kung ano yung gagamitin natin sa kanila. Kaya ayun, kung ano yung ginamit ko sa kanya nung last time, ayun pa rin ang gagamitin natin sa kanya ngayon. Sa part na to ay naglalagay na ako dito ng extension. And katulad na sinabi ko kanina, wet lash yung gagawin natin kay client. And sa paggawa ng wet lash, ganito lang siya. Kailangan ay naka-close pan lang siya. Simula nga nung nirelease ko tong set na to, ay ang dami nagpapagawa nito. As in, halos lahat ng kliyente namin, wet lash ang palaging re-request. Kasi ba naman, para sa akin, yung wet lash na set na to ay perfect sa lahat na to. Kasi kahit ako, gusto ko talaga yung wet lash. Pwede siyang pang everyday, pwede siyang pang office, pamasok, o kung anong ganap mo sa araw-araw. Kaya perfect din to sa lahat. At sa lahat ng eye shape, meron din kasi tong wet lash cat eye, meron din tong wet lash dull eye, meron din tong wet lash open eye, at iba pang style. Kaya kung gusto niyo matry ang wet lash namin, ay pwedeng-pwede. At yung style ay depende yon sa eye shape ninyo. So, babagay talaga sa inyo. Anyway, kapag ako gumagawa ng wet lash, iba't ibang lash bar ang ginagamit ko talaga. May Twinkle, may Dustmont, may Jelin, and ano pa ba yun? Nakalimutan ko yung brand na yun. Basta, and sa mga kapwa ko dyan na lash artist na gustong gumawa ng wet lash, ay pwede kayong gumawa nito. Any brand ng lashes ay pwede. Basta piliin nyo lang yung thickness na 0.03 at thickness, 0.05 or 0.07 hanggang dun lang. Pero depende sa natural lashes ni client kung gaano kakapal yung thickness. And sa part na to ay tapos na ako dito. So maglalagay ako dito na super bond ng Jelin. Isa rin to sa dahilan kung bakit nagtatagal talaga yung retention ng eyelash extension na gawa natin sa
sa kliyente natin. And finally, after 2 hours, ay tapos na tayo sa ating kliyente na ito. Ito na nga yung outcome ng ating gawa ng Wet Lash Doll Eye. Anyway, yung ginamit ko dito na lash brand Angeline ay hanggang size 14 lang meron sila. So, gumamit ako dito ng Twinkle na size 15. So, ayan yung outcome niya. So, ayun, mamimili ulit ako ng pagbibigyan ng lash kit para sa ating masisipag na followers. Lahat po ay pwedeng sumali. Yes po, lahat po ay pwedeng sumali. Kahit na po yung nanalo na before ay pwede pa rin manalo. So, kailangan lang po ay kayo ay naka-follow sa ating social media. So, sino kaya ang next na mabibigyan natin ng lash kit? So, yun lang. Thank you for watching. Bye!